Sasagutin ko po yung tanong ni sir 'no, kung magkano daw po yung ginastos ko nun nung, mangibang bansa ako dito sa Saudi. So sir 'no, yung time po na yon nang umalis ako, kung maalala ko yung sa company ko na 'to, 2015. Ang nailabas ko na pera na lahat kabuuhan is 15,000. Sa 15,000 na yon, kasama na po dun yung medical ko, pang-medical ako nagbayad. Tapos yung sinisingil ng agency ko that time is 10,000. Ang sabi sa akin for placement fee. Yun yung sabi sa akin, placement fee daw yun. So, nang time na yon, ako naman, kasi gusto ko na talagang makaalis noon kasi sa hirap ng buhay, nagmamadali akong umalis. Kaya hindi na ako nagreklamo noon sa agency kasi ang sabi nila kapag magbigay ka nga daw, mas mabilis kang makaalis. So, parang kapit na ako sa patalim noon kasi nga gustong-gusto ko na talaga makaluwas noon kasi sa sobrang hirap ng maghanap ng trabaho doon sa Pinas. Napakaliit ng sahod ng time na 'yon. So, kinagat ko na 'yon. Kumbaga, ang siningil noon ng agency ko ay 10,000 para sa placement fee ko. Tapos yung 5,000, yan yung binayad ko doon. Kulang-kulang na 5,000 yung nagastos ko para sa pang-medical ko. Pero mali po yun na nagbayad ako ng placement fee kasi dapat po talaga yung placement fee na yan is covered na po yan ng agency dyan sa Pilipinas. Wala po kayong babayaran dapat na placement fee. Yung sa medical, pang-medical nyo, yung iba nga na agency, sila na rin yung sumasagot. Pero yung iba talaga, naobliga kayo na kayo magbayad ng sa medical fee. Kasi pagdating ko po nun dito sa Saudi noon, sa company ko, ang nangyari is meron pa rin akong 1 month salary deduction. Yung 1 month salary deduction na yon, ang sabi sa akin ng company is para yon daw sa placement fee. Ang ibig sabihin pala nun, talagang nagpadala na sila nun na ng pera. Kumbaga may budget na talaga sila noon na pang placement fee para doon sa nang andun pa ako sa Pilipinas. In short, dapat noon wala na akong babayaran na pang placement fee doon sa agency kasi nga yung sa company namin, bayad na nila yung agency na pang para sa placement fee namin. Pagdating dito sa company, tsaka na lang kami magbabayad. Salary deduction yon na 1 month salary deduction. Kaya nangyari nun, parang nabudol ako nun. Kaso wala na akong magagawa eh. Tapos 5 kami nun, magkakasabay nun na umalis nun. 5 kaming batch na pumunta dati nun. Ganun yung nangyari sa amin lahat. Sa 5 na yon, kami, nasingilan kami ng bali 15,000. Yung 10,000 daw is placement fee pero wala naman talagang placement fee noon kasi nga covered na po talaga yan ng magiging company nyo dito sa ibang bansa. Tapos pagdating nyo dito, pag mag-start na kayo ng work, tsaka na kayo nila kakat salary ng isang buwan. Para doon, yun nga, yun yung tinatawag na placement fee. Doon ako na nang hinayang kasi wala eh. Andito na ako dun sa abroad. Hindi ko na, hinayaan ko na lang yun. Kumbaga sa kanila na lang yun. Yung binayad ko doon na 10,000, which is, hindi ka naman talaga dapat magbigay. Kasi nga, free na dapat yan. Wala na kayong babayaran na placement fee. Kahit sa mga kasambahay, dapat wala kayong ilalabas yun na pera. Yung placement fee, sagot na talaga ng agency nyo yan. Ano pa? Yun lang naman. Yun lang yung binayaran ko noon, 15,000. Pero nang time na yun medyo malaki na yun, noong 2015. Madali lang po yung kung first timer ka, madali lang naman mangibang bansa. Kailangan mo lang talaga ng passport, active passport mo dapat hindi pa siya expired. Tapos yun, dapat mapasa mo lang yung medical examination kapag kayong may agency ka na. Napasa mo lang yung medical examination kung wala ka namang sakit.
Yun, walang magiging problema do'n. Tapos, yung agency mo na 'yan maglalakad ng lahat ng mga requirements mo, basta ibigay mo lang sa kanila yung copy ng passport mo. Ah, Dati nga sa ano, passport lang hiningi sa'min, sa akin nun, hindi na nga ako hiningian ng mga kung ano-ano pa ng mga tawag nito, mga diploma, wala ng gano'n, passport lang. Tapos yun sa medical kasi nga naghabol sila doon yung sa placement fee na na 10,000. Pero kung ikaw, kung wala ka pang idea, tapos napanood mo 'to, yung video, hangga't maaari wag kang pumayag na magbabayad ka ng placement fee kasi, tanungin niyo muna kung talagang mapilit yung agency mo na hinihingian ka ng placement fee, i-make sure niyo sa kanila na pagdating ba do'n sa company ko, kakaltasan pa kami o hindi. Kasi baka mamaya hinihingian nila kayo ng placement fee tapos pagdating sa company niyo, meron pa rin kayong ano, 1 month salary deduction. I-clear niyo 'yan, para hindi kayo nakakapanghinayang naman kapag naglabas kayo ng pera. Kasi kadalasan sa agency ngayon, ano na, namimera. Totoo po 'yan. So, God bless kung plano mo work, sa Saudi. Sa totoo lang, maraming nagsasabi na pangit daw sa Saudi. Pero para sa akin, hindi pangit yung Saudi. Hindi siya pangit. Okay yung Saudi. Hindi lang talaga hindi lang talaga magkakapare-parehas yung mga naging experience ng ibang mga OFW. Yung iba talaga napunta sa trabaho na hindi sinuwerte kaya gano'n. Pero kung okay naman yung company niyo, wala naman magiging problema. Pero 'wag kayong mag-expect dito na sobrang laki ng sahod. Kasi hindi gano'n kalaki ng pasahod dito kagaya ng mga Canada na maliban lang kung yung magiging work mo siguro dito yung mga engineer na talaga. Pero kung yung mga ano mo lang, yung magiging work niyo dito is yung mga factory worker, sa mga crew, mga sales, na hindi gano'n kalaki yung pasahod dito. Nung time ko, 1,500 nga lang yun sa akin nun, nung time ko na yun, 1,500. Pero ang alam ko ngayon, yung mga bagong labas ngayon, kasi sa company nga namin ngayon, yung requirement na hinihingi sa kanila bago magpalis ng OFW, dapat yung basic salary talaga is 2,100. Tsaka alam ko ngayon sa Pinas, hindi na sila pumapayag na may 1,500 pa, 1,800 na ata or 2,000 na ata yung pinaka lowest rate kung ano ka, ang ibang bansa. Yung 2,000 na yun, real po yun, hindi yun peso. So, yung 2,000 real, nasa 30,000 plus. Yung ganun yun. Yung pag convert mo siya sa pera natin. Hindi siya ganun kalaki. Yun nga lang, dito naman sa Saudi, kahit paano, kahit hindi ganun kalaki yung magiging sahod mo, ang kailangan mo lang talaga dito is tiyaga. Kasi kadalasan naman talaga dito every end of your contract. Yung iba, every year nag increase naman ng pasahod. Depende talaga yun sa magiging company mo. Yung iba naman dyan, every 2 years, pagkatapos ng kontrata mo, kung gusto mo magbakasyon lang, meron yan silang ini-increase na pasahod. Tsaka yung isa lang din naman sa kinagandahan dito kapag sa company ka nag-work, no? Yung sa company mismo talaga, libre na dito yung ano nila, yung bahay, wala ka na babayaran sa bahay. Kagaya sa amin, hindi na namin wino-worry yung monthly na kailangan mong magbayad ng bahay. Libre na yung bahay, libre na yung transportation, libre na yung gamit sa bahay. Hindi ko lang alam sa ibang mga company kung gano'n, pero halos kadalasan naman, dito talaga libre yung bahay, libre yung transportation. Pagka malayo kayo sa work, meron kayo niyan ng sariling service. 'Yun. Um, 'Yun lang, salamat po sa panonood, saka good luck po sa kung sakaling gusto mong mag-try.